I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa iyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, mga Pilipino and OFW, shout out sa inyo mga bes. Ayan, mayroon tayong upload videos dito mga bes, bigyan natin ng reaction, no? Kasi itong sinabi ni Basti kasi, nabanggit ang Ilocos Norte. Alam ko ito patama kay Pangulong Marcos Jr. kahit hindi niya sabihin. Taga Ilocos Norte si Pangulong Marcos Jr. Kung makapagsalita ito si Basti, kala mo malinis. Anong sabi? Wait until 2028, pag nakabalik na kami sa pwesto. Aba, ang tanong, papayag kaya ang majority ng Pilipino makabalik ang mga Duterte? Lalo na sa mga issue laban sa ama niya. Issue ni Sara, ay sus. Kaya pambalang humusga mga kababayan. I will volunteer myself to becoming the Secretary of National Defense. OMG. Ang tanong, fit kaya siya magiging DND? Kung yung Davao nga hindi niya masosolve ang mga krimen dyan. Ang sabi nila, safe ba daw ang Davao? Ay sus, Mariusip, ikaw naman Basti, kung makapagsalita ka, malinis ka, no? Sabi niya dito, unahin natin ang anti-insurgency war at drugs sa war sa Ilocos region, lalo na sa Ilocos Norte, dahil madaming NPA at mga adik doon. Pupulbusin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City, para matapos na ang problema sa NPA at mga adik. Sus, yung sinabi mo, anong sinabi ng ama mo? Gawin niya daw 6 months, mawala na ang droga. Bakit lumala? Kung ano po yung sinabi ng papa niya, siya rin ang sinabi ng anak. Sa tingin nyo kaya makakabalik sila sa 2028? We will see mga kababayan. Ang tanong dito, papayag kaya ang majority ng Pilipino na makabalik ang mga Duterte? Tingnan nyo naman ang pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd. May nagawa ba siya sa loob ng 2 taon? May big achievement ba? Wala. Nagkanda issue nang dahil dyan sa confidential fund niya, 125 million sa mga issue, yung hindi tama sa paggamit ng mga pundo ng pundo niya, expired ng mga tinapay, yung expired ng mga gatas, 'di ba? Nakatambak ang mga laptop doon sa loob ng warehouse. Panahon pa ng ama niya, hindi pa dinistribute. Supposed to be 2 years, marami siyang nagagawa. So, do you think guys, makakabalik sila sa 2028? Sa kabila ng issue ni Duterte, sa loob ng 6 na taon, mahigit 30 plus na namatay sa war on drugs niya. Overkill yun, brutal yun. Human rights violation ang nangyari. Nasubrahan niya. Dahil dyan, sa nangyari, dito sa war on drugs ni Digong, dahil itong EJK na sinasabi niya, extrajudicial killing, napansin po ng ating mga ibang kababayan, although sila ay dilaw, pero may concern sila pagdating sa human rights. Tulad ng Makabayan Black, nagsampa sila ng kaso sa ICC because nakikita nila ang nangyayari sa panahon ni Digong. Ang daming namatay, maraming inosente nang nadadamay. So dahil dyan, naramdaman ni Digong na medyo lumabag na siya sa human rights. Ang ginawa niya mga kababayan, mautak lang talaga siya. Nagkala siya sa ICC. Dahil kung hindi siya nagkala sa ICC, wala na. Baka na-impeach siya nung that time na yun. Baka natanggal siya sa pagka-presidente. Kumala siya. Biro mo, no? Alam nyo, kung talagang nagbabasa kayo ng Biblia, kaya nga may batas sa mundo Pag ang isang tao nagkasala, pwede mo pong hulihin at ikulong. Hindi yung patayin mo yung tao kasi may chance pa siya magbabago after sa kanyang sentensya sa kulungan. There's a possibility na possibly na magbago siya pagkalabas niya sa kulungan. Hindi yung tataas na ang kanyang kamay, barilin mo pa. 'Di ba? Malinaw na malinaw, na brutal yung nangyari nung that time na yan.
at human violation dahil po dito sa ginawa ni Digong na kung saan siya rin ang mismo dahil kay Digong napasama ang imahe ng PNP. Why? Dahil dito sa reward system na ito. 'Di ba? Siya ang nag-funding para lang kumitil ng buhay ng mga drug lords. Ang mga drug lords, pwede mo silang ikulong ng mahabang panahon. O, tingnan nyo, nangyari, di ba? O, ang daming issue. Ayon dito, guys, sa affidavit ni Garma, alam po natin na napanood natin yun. So, do you think ito si Basti, kaya pa nila makabalik? Hindi, ayaw ng taong bayan ng ganyan. Ayaw nilang ganyan ng klaseng pamumuno. Brutal. Sa totoo lang, well, katulad na nga laging kong sinasabi, kung pumili tayo ng tamang pinuno, dapat yung very well experience. Si Digong kasi, mayor lang naman yan Ang experience niya yan Wala siyang experience pagdating sa nasyonal. At wala na lang senador. 'Di ba? Congressman, gobernador. Si Pangulong Marcos Jr., lahat yan. Nadaanan niya. Nakaposisyon siya sa ganyan. 'Di ba? Naging vice presidente, dinaya lang. Si Digong hanggang mayor lang sa loob ng 20 years yata. Oo. Ano bang alam niya sa pamumuno or pamunuin ang isang malaking bansa? No. Kaya nagkandalit-silit yung kanyang admin. Dahil dito sa war on drugs dito na ito. Yung ibang mga kapulisan napasama dahil dyan sa reward system na yan. Kasi pag kumitil ka ng buhay ng isang user or isang drug lord, may pera po yun. Kaya dahil dyan sa reward system yan, nagiging abusado ang ibang mga kapulisan. Real talk po tayo dyan. Tapos gusto niya pang mag-DND secretary. Ay sus, Maria Joseph, alam nyo, hindi siya talaga pwede dyan. As in, hindi siya pwede. Unahin niya muna ang Davao bago siya mag-DND. Wag mo sabihin perfect ang Davao. Unahin mo ang Ilocos Norte. Bakit? Patama niya ito kay Pangulong Marcos Jr. kasi taga sa dyan Sasabihin niya adik. Bakit hindi niya tinitingnan ng ama niya? Si Digong ay adik. Siya rin na mismo nagsasabi, nagmamariwana siya. Di ba? Nakikita niya yung muta ng iba, pero yung gambudok ng muta ng ama niya, hindi niya nakita. Mayroon ba ganun, mga kababayan? Sabihin mo na maraming adik sa Ilocos Norte. How about sa Davao? Walang adik? Ay sus, Maria Joseph naman ito si Basti kung makapagsalita ay perfect. Di ba? Why not hindi nyo ipapadrug test si Basti? Para malaman nyo. Bakit? Nasabi ko yan. Di ba nabalita? 37 na empleyado niya sa Davao City. Positive sa droga. Ano yun? Kayo naman talaga, Ang galing makapagsalita ito Feeling perfect. Tingnan mo nga yung tattoo niya. Halos napabalibutan siya ng tattoo. Ikumpara mo kay Pangulong Marcos Jr. napakalinis. Very well-mannered, very classy, very smooth ang kanyang galaw. Very professional ang kanyang pamumuno. So, wala siya sa kalingkingan ni Pangulong Marcos Jr. Sa pinag-aralan lang naman, tingnan mo kung mag-English lang di ba? Sa bagay, nag-aral ng Oxford si Pangulong Marcos Jr. Kaya siguro ganun, pinalaki siya ng na very well-mannered ng kanyang mga magulang. Tingnan nyo, hindi siya pala away. Hindi siya nagpaparinig. Di ba? Focus lang sa kanyang trabaho. Napakabait na pangulo. Kahit inaalipusta na siya ni Basti. Walang pakialam si Pangulong Marcos Jr. kasi lahat naman ng bintang ng mga Duterte sa kay PBBM walang katotohanan Yan ang sinasabi ng lula ko. Yung mga mahilig magbintang at magparatang, gawain nila yan. Why not na hindi nyo ipadrug test si Digong? Si Basti, ipadrug test nyo. Tingnan nyo nga. Mukhang adik nga ito kaysa kay Pangulong Marcos Jr. See? Ito, sinabi ni Digong i-search nyo sa Inquirer.net. Ito. Tingnan nyo ito mga kababayan hanapin nyo ito sa internet. Duterte admits using marijuana to keep him awake. Anong sabi ni Basti? Para masugpo daw nyo yung mga adik.
Unahin niya muna yung papa niya. Unahin niya muna ang lugar niya bago ang ibang lugar. O, linisin niya muna ang Davao. 'Di ba? Napabalita 'yan, 37 na empleyado ng Davao positive sa droga. Oh, saan kayo makikita niyan? Oh, bakit hindi niyo pa-drug test si Basti? Para malaman natin. Oh, kung talagang malinis siya. Ayan si Digong, siya ang nagsabi niyan. Oh, mismo 'yan, live 'yan. Sa harapan ng mga media, admit niya na nagmamariwana siya. Oh, 'di ba? Kasi para sabi niya to keep him awake. Oh, ganun 'yun. Oh, ayan oh. Siya yan ang nagsabi. Oh, ito pa, sabi po ni dating Police Colonel Asierto. Ito. Oh, ayan guys, oh, Digong, Bato, Bongo, protector ng illegal na droga. Sino nagsabi? Oh, ayan, Rodrigo Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drugs network operating in the country. Akusasyon ng dating pulis na si Colonel Eduardo Asierto. Oh, Basti, paano yun? Kung makapagsalita ito si Basti, kala mo malinis, mga kababayan. Naloloka ako talaga dito sa mga tao na ito, ha? Bago kayo magpuna ng ibang tao, aba, tingnan nyo muna yung sarili nyo. Linisin nyo muna. O, di ba? Bago kayo pumuna. Ika nga, pag ikaw ay isang complainant sa korte, magsampa ka ng kaso sa korte, siguraduhin mo na malinis ang pagkatao mo pag nagsampa ka ng kaso. 'Di ba? Kasi pag nagsampa ka ng kaso na ikaw mismo na mayroong anomalyang nagginawa, hindi ka talaga papaniga ng judge sa korte. Baka mabaliktad ka pa. Kaya nga, kapag pumunta ka sa isang korte, magsampa ng kaso, tiyakin mo na malinis ka. Dahil kung hindi, patay kang bata ka. Ikaw pang makulong. Yan ang sinabi ni Police Colonel Eduardo Asierto. Ayan, protector ng illegal na droga. Parang tama yata guys yung sinabi ni Police Colonel Garma, yung affidavit niya doon sa Quadcom. Anong kapalagayan nyo? 'Di ba? Yan nga ang sinasabi natin eh. Pero dahil nabulgar ito, siyempre ito do deny. Common words na yun eh. Pag nasakuti ka talaga, deny to the death yan. So dahil dyan, mga kababayan, ito si Basti, kung makapagsalita, akala mo malinis. Ito pa. Ito pa, mga kababayan. Nakikita ko. Kung makapagsalita si Basti, malinis ang lugar niya, di ba? Unahin niya daw guys, anong sabi niya? Doon sa post niya, ang Ilocos Norte, yung mga adik, mga NPA. Alam nyo, sa lahat ng lugar, maraming NPA. Pero yung adik, wala pa akong nakikita sa Ilocos Norte, mga empleyado doon na positive sa droga. Maganda ang patakbo ni ni Congressman Sandro eh. At ang mayor nila diyan sa Ilocos Norte, si Gobernador Manotok. Maganda ang papatakbo nila at negative ang mga tao diyan, ang mga empleyado niya. Tulad ni Basti, tingnan nyo. Sabi niya, Daba, ABS-CBN News. Ito, nung June ito, nabalita guys, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Malinis yung lugar ni Basti, Basti? Published June 4, 2024. Sabi ko sa inyo, huwag kayo nagmamalinis kung ang lugar nyo hindi malinis. Tingnan nyo, 'di ba? Malinaw na malinaw. ABS-CBN na nagsabi niyan. Kaya sabi nga ng ibang netizen, 37 ang positibo sa droga, mga employers ng Davao. Why not hindi nagpa-drug test din si Basti? Kung yung papa niya nga gumagamit ng marijuana baka pati naman yung anak, baka yung anak gumamit din. 'Di ba? Dapat nagpa-drug test din siya. Kung ako ang local government, every 5 months dapat mayroong medical certificate na galing sa isang doktor. Ika nga general check-up baga.
no, sa mga employers na dapat healthy sila, lalo na sa mga droga. Oh, 'di ba? Dapat 'yan mandatory, guys. Every 5 months magkaroon ng general check-up sa mga employers. Tulad niyan, mga bis. Tuloy, ang sabi, Davao City Mayor Sebastian, the 37 employees of the Davao City Police Safety and Security Office who recently tested positive for illegal drug were ordered dismissed. The City Anti-Drug Abuse Council reported that 37 employees of the cities PSSO tested positive for illegal drugs used during the random drug test conducted on May 3 and 13. See? Yan, mga addict pala yung mga employers mo. Baka si Basti addict din eh. Kasi yung papa niya addict eh. Kita nyo yan? Huwag nyo sabihin hindi totoo. Nabalita yan. Mismo si Basti din nagsalita. Duterte said, siya, decision comes while the investigation is ongoing to validate the drug test result. Wow. Tanggal sila. Ibig tanggal sila. I don't know kung unsa padyud ang among desisyon. Hindi niya alam kung ano pa ang ibang desisyon niya. Pero syempre investigate gyud. Iniimbestigahan daw niya. So dili lang naman, sabi niya, hindi lang daw sa CSU daghan man tang ubang departments nga nangahimo taog random drug test. Duterte said on Friday. Hindi lang daw sa CSU, marami pa naman departamento na nagpa-drug test. Sabi niya, tuloy, they were dismissed. They were dismissed. Ganun. Adik pala eh. I don't know what our decision will be. But of course, we will investigate it. So it not just the CSO, we also have many others department that conduct random drug tests. In English niya lang. So yun mga besa, anong kapalagayan nyo guys? Malinis si Basti kung makapagsalita. Pag nagiging DND secretary niya, unahin niya daw ang Ilocos Norte, maraming adik at TNPA. Dapat yan, Basti, unahin mo ang lugar mo. Ayan pala nga, 37 adik lahat. What the heck? Duterte said, mandatory drug tests are being conducted regularly. Yun naman pala eh, including yourself. Di ba? You should do that. Drug test. I-drug test mo yung sarili mo. Dapat lang gagawin yan, not only Davao but all over the Philippines. Para makita, 'di ba? Para nang sa ganun yung mga employers nyo ay malinis, negative sa droga. Kayo naman ito, kung makapagsalita kayo kay Pangulong Marcos Jr., wagas, feeling perfect kayo. Na mismo si Digong ang nagsabi sa sarili niya na addict siya, gumagamit ng illegal na droga. Obvious naman sa binasa ko, 'di ba? He also told the government employees not to engage. Ngayon pa lang sasabihin, dapat noon pa. Not to engage the illegal drugs use at it can affect their work and service to the people. Baliktad. Sabi ni Digong, I use marijuana to make guys para mananatili siyang gising. See? Siguro baka kaya gumamit sila ng droga para mananatili silang malakas at gising buong magdamag. Biro mo 37 na employers. Mga adik, what the heck? Sabi niya pa dito, ito, Bisaya to, no? Dito na lang, kasi in English lang. We do not tolerate behavior of people who use drugs when they receive salary from the government. Siyempre, nakakahiya. From the people. So, I think that is the biggest sin one can commit in this world. Well, at least for us, this government workers, that kind of act is serious betrayal, natural, 'di ba? Hindi mo pwedeng itolerate yung mga ganyang klaseng tao, 'di ba? Na gumagamit sila ng droga tapos nagsisweldo galing sa gobyerno. 'Di ba? Galing sa tax 'yan. Yan ang pinaka biggest na talagang kasalanan
na nagawa ng sangkatauhan sa mundo. Oh, 'di ba? Well, we are not perfect, mga kababayan, pero kung ikaw ay isang empleyado ng isang gobyerno, you should not do that. Kasi hindi maganda 'yun, mga kababayan. Gumagamit ka ng droga tapos empleyado ka. Grabe, antindi. Oh, 'di ba? Yan ang mahirap eh. Oh. That dapat mga local government, ginagawa nila yan, mandatory dapat ang pagda-drug test ng every 4 months or 5 months to check those employers if they are talagang healthy or clean sa kanilang pangangatawan, hindi sila gumagamit ng bawal na gamot. Pero dahil dito sa issue ni Basti, addict. Kaya sabi ng mga netizen, baka pati si Basti addict din. Well, ako hindi natin alam. Oh, 'di ba? Kung ano daw yung mga employers, baka siya din ang puno. Kaya nga sabi ko, 'di ba guys? Kung ako si Basti, dapat magpa-drug test siya para sigurado din, 'di ba? Para malaman kung talaga siya ay negative or positive. Ay di kayo naloko. Biro mo 'yun. 37. Kung makapagsalita si Basti, feeling malinis ang kanyang lugar. Actually, ang Davao, marami pang mahirap dyan. Yung problema nila sa baha, 11,000 na flood control ni Digong. Bakit nababaha ang Davao? Bakit nababaha ang Maynila? Nasaan yung flooding control? Tapos iginigiit nyo yung 5,500 flooding control ni Pangulong Marcos Jr. Sa buong Pilipinas po yan. Yung ibang flooding control na unfinished ni Duterte administration, tinutuloy ni Pangulong Marcos Jr. yun. Tapos magaling kayong mamuna, pero yung poon nyo, hindi nyo pinuna. Yan si Basti. Kung makapagsalita, magiging DND secretary ko, no? Unahin niya ang Ilocos Norte. How about the Davao? Look at this. 37 Davao City employees. Baka mas marami pa dyan ang adik sa mga taga Davao. Not all. 'Di ba? Lahat naman ng mga taga Davao, may marami naman matitino. Pero dahil dito, mga kababayan, masasabi natin, Basti, unahin mo yung lugar mo bago yung lugar, yung ibang lugar, no? Mamuna ka sa isang tao. Punain mo muna yung sarili mo bagong iba. Ika nga, punain mo muta ng iba, pero yung gabundok ng muta mo, hindi mo pinuna. Mismo papa niya, nagsabi na gumagamit ng marijuana. Clear po, na clear yan. At na-broadcast yan sa harapan pa ng media, sinabi niya. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Malinis si Basti, so yun guys, pinaka-latest update video ko. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.